Meron akong mangga. Tingnan niyo po yung mangga dito sa Amerika. No? May, may sugat. Tapos, ayan kabibili lang yan. Tapos, ayan tingnan nyo. Hindi siya first class, no? Ito, pili pa to. Kumbaga, ito pa yung isa sa magaganda na pwede mong makuha. Okay? Bakit ko pinapakita to sa inyo? Kasi, yung pong mangga natin sa Philippines, wala dito sa Amerika. Siguro sa ibang parte ng Amerika meron, pero dito sa Illinois, ang tagal ko nang naghahanap ng manggang kalabaw. Yung galing sa Philippines, wala talaga ako makita dito. Baka pag nagpunta ako sa ibang bansa, sa ibang state, may makita ako. Pero tinan nyo, ang mahal dito. Ito ay kulang $2 isa. So, kulang $100 isa, no? Ang mahal, di ba? Mahal talaga. Yan. Tapos, ang liit lang niya, Ang liit lang. 4 inches. Yan. Ang liit, no? Tapos, kulang $2 isa. Yan? In-order kahapon ng anak ng pasyente ko. Tapos, tig-3 kami. Siyempre, pinili ko yung medyo malalaki. Malalaki pa to. May mas maliit pa dito. Halos ganyan lang. Alam nga naman, piliin ko yun. Diba? Wais ite. Diba, no? Okay. 20 pesos na bigas. Libre na ba? Yan. Yun yung aking gustong ngayon. Kasi, sa totoo lang, isa sa nagustuhan ng mga tao, ng mamamayang Pilipino, kay Bongbong Marcos, kay PBBM, ay yung pinangako niya na magkakaroon tayo ng 20 pesos per kilo lang na bigas. Natupad ba? Hindi, di ba? Ngayon, meron na namang midterm elections. May promise na naman na meron daw 20 pesos na bigas. Pero sa Visayas lang, sa Cebu ba? Very specific, nakakalungkot kasi bakit merong pinipili? Parang yan? Parang legal wife at saka kabet. Pinasok ko na naman yan, no? Sino ba pipiliin ng lalaki? Yung legal wife o yung kabet? Kabet yung pinili Yung malungkot, di ba, no? Doon naman sa 20 pesos na bigas, ang napiling lugar ay Visayas, Cebu, para very specific tayo sa location. Bakit sa Cebu? Kasi daw, meron na daw pera yung LGU doon. Grabe, hindi ba pwede na kung saan maraming Pilipino na nangangailangan ng mura, doon mo dalhin yung murang bigas, di ba? Grabe, kung nung panahon ko na nandyan ako sa Marikina, pinsan, Marita Orpano, thank you for watching. Aga, on time ka. Thumbs up. Tulad ko, nung nandun ako sa Philippines, grabe, sa mahal ng bigas, ginusto ko o pinili ko na yung tutong hugasan ko, isasama ko sa bigas para makaraos kami at makabawas man lang sa bibilin ko. Hello, good morning sa'yo. Good evening dyan, di ba? Di ba? Ngayon, insan, ang masyadong magandang topic ngayon dito sa social media at talagang napakaganda, libreng bigas. Diba? Bakit ako nagsasabing libre? Bakit mo pagbabayarin ng 20 yung Pilipino ng bigas ngayong panahon ng eleksyon? Diba? Dapat ilibre mo yan. Paano yon? Diba? Kung mapapansin natin, nagpapamigay ng libreng bigas. Yung mga kumakandidato, diba? Libre talaga. Ngayon, kung sinasabi ninyo na doon sa Visayas, magkakaroon ng 20 pesos na bigas ngayong panahon na to, sa Cebu, to be specific, Cebu lang daw hindi ako naniniwala na 20 yung pababayaran yan kasi liligawan nyo yung mga taga Cebu. Diba?
Sinisigawan niyo yung mga taga Cebu, kaya ang pamimigay niyo dyan, libreng bigas, hindi niyo pababayaran yung 20. Sinasabi niyo lang na babayaran yung 20 kasi para patunayan o para ipakita sa mga tao na nangyari bago mag-eleksyon. During campaign period na merong 20 pesos na binebentang bigas. Manisipong ko. Excuse me po. Teka lang ha. Okay na. Bilis ano. Kasi sabi ko nga, bakit hindi nagkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas noong maupo si Presidente Marcos? Diba? 2022 siya naupo, 2023 na ngayon, 2024, 2025. 3 years bago mo i-implement yung 20 pesos na bigas, tapos sa isang lugar lang, diba? At itinaon pa na eleksyon. Diba? Samantalang lahat halos ng kumakandidato nagpapamigay ng libreng bigas. At ang ipinamimigay nila, yung maliliit na sako. So, ano yung ibig sabihin mo na magbebenta kayo ng bigas ngayon sa Cebu, sa Visayas, ng 20 pesos per kilo? Tapos isasubsidize daw ng government yung remaining amount. Parang, oo talaga ba? Sabi ni Marita Or, oo talaga. Di ba? Di ba? Marie Condigat, thank you for watching. Ang aking, obserbasyon yan, they were doing this simply because merong midterm elections. Then right after the elections, what will happen? Lalo kung hindi mananalo yung bata, yung mga tao ni PBBM, hindi ba? Ganito lang yan eh. Nagbenta tayo ng 20 pesos na bigas. Hindi naman din pala kayo mananalo. Magkakaroon sila ngayon ng reason bakit ihihinto, hindi ba? Kasi hindi nanalo. What if nanalo? Tuloy pa ba? Di ba? Ganun lang yun eh. Sonia Kaisip, thank you for watching, boy. Di ba? Ang akin, 20 pesos na bigas, libre. Kasi nililibre nyo na ngayon. Hello. Maging totoo tayo. Sa amin, sa Bungabong Nueva Ecija, pag tinawagan ko yung anak ko, anak, bakit hindi ko nakikita si Liet? Si Liet yung yung alaga nila dun eh. Yung kasama nila dun. Mami, kasi magpapamigay ng libreng bigas. Uy, ang galing naman, hindi ba? So, ano yung reasoning nyo ngayon na magbebenta kayo ng 20 pesos na bigas per kilo, pero nagpapamigay kayo? Ba't hindi nyo nila ipamigay muna? Di ba, no? Tapos, magbebenta pa kayo ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu? Ang laki kasi ng populasyon sa Cebu. Why not? Pamigay nyo na lang. Libre na lang. Wala nang bayad 20. Di ba? Yes, libre. Di ba? Sonia Kaisip, libre. So, ano yung, hindi ako pupunta ng Visayas o ng Cebu. Kasi doon may bayad yung bigas. Doon sa Bungabong Nueva Ecija, sa bayan ko, libre. Di ba? Maginaw eh. Maginaw. Di ba? Ang punto ko lang ito. Kung sasabihin mo o ipangangako mo ang isang bagay, do it. Panindigan mo. Kaya nga ang sinasabi nila, bago ka magbitiw ng salita, planuhin mo muna, lalo kung ikaw ay isang politiko. Ako nga hindi ako politiko eh. Pero, nung nag-decide ako na magbigay ng libreng matrikula doon sa Montessori ko, gradual. Una, sabi ko, pinag-aralan ko yun. Pinag-aralan ko mag-isa. Tinanong ko yung marami. Tinanong ko yung mga ibang tao. Kasi sa totoo lang, nung itinayo ko yung aking Montessori school, nag-aaway kami nung asawa ko. Ayaw niya ng libre. Ayaw niya ng school. Then later on, natanggap niya, maganda pala, nakakatulong, di ba? Tapos, nung unti-unti, pumapaling na ako doon nagbibigay na ako ng libreng matrikula, gradually, lalo siyang nagwala na naman, di ba? Hanggang sa binalabalanse ko, ay kaya.
Meron akong plan A, meron akong plan B. Kayang magbigay ng libreng matrikula ng isang private school. Kasi matrikula is different from miscellaneous fees. It's different from the ano, yung kita mo sa books, kita mo sa ganito. So, sinam up ko yun lahat. Binalansi ko lahat. Pinlano ko, di ba? Yung mura boy, parang sa mga kadiwa center yon. Even the kadiwa, Sonia Kaisip, hindi kaya eh. Even the kadiwa, hindi kaya. Sorry Ben, salamang kami. Thank you for watching. Kasi, if kadiwa can do it, right after the presidency, right after the election noong 2022, inano na yan, inimplement na yan. Pero, bakit hindi? Tapos, ang ginawa ni President Bongbong, inassign niya yung sarili niya doon sa Department of Agriculture. Nagpapalugi sila. Malulugi sila talaga. Alam mo kung bakit? Teka, mamaya tayo doon. Right after the election, dapat, yun yung pinangako mo eh. Maybe, bago magkaroon ng election at campaign period, you planted it already. But, bakit bigla hindi mo mai-implement? Hindi ba? Nagkaroon ng discount, Sonia Kaisip, nagkaroon ng konting discount, pero still, hindi pa rin 20 pesos, di ba? Parang isang malaking sampal. Ganyan ang ano ko ha. Sabi ko nga, hindi ako ganun katalino. Pero sa tanda ko na to, at saka sa dami ng mga pinagdaanan kong hirap, parang bigyan mo ako ng piso. Kaya kong sabihin sa iyo kung saan ko dadalhin yung piso na kahit pa paano makakatulong pa ako. Parang ganun na ako ngayon eh. Kasi sabi ko nga, bakit ang isang private person kaya niyang magbigay ng libre? Samantalang ito, gobyerno. Gobyerno kayo. Nakalive na ako eh. Kayo naman eh. Di ba? Oo, totoo yun. Pati uniform, libre oo, di ba? Lahat ng batang may kapansanan, libre sa akin sa uniform, libre sa akin sa books, lahat. Kasi, yun yung gusto kong gawing tulong. Ano ang gusto mong gawing tulong? Una, yun, Insan Marita Orpano. Una, may mga kapansanan lang inilibre ko. Pinagmasdan ko yun. Hatid sundo ko yung mga may kapansanan noon eh. Hanggang sa sila na nga lang yung sumuko eh. Kasi sabi nila, abnormal naman yung anak namin. Parang ganon, di ba? Pero ako hindi ako sumuko. Lumaban Marco, di ba? Kaya si John Marco ngayon nakakalakad na siya, pero nagbo-walker siya, di ba? Nagkaroon ng improvement na malaki si John Marco. Sabi ko nga, ano yung goal mo? Di ba? Ano yung gusto mo? Ang gusto mo ba talagang ganyan lang? Hindi ba? Parang nangangako ka pero deep inside you, nanloloko ka. Di ba? Yung mga kandidato ngayon, ito ha, diretsahan tayo ha. Ang daming pangako ng mga kandidato ngayon. Pero yung katotohanan ng execution, gagawin ba nila talaga? Namamana tayo sa dilim. Right? Oo. Correct ako. Kasi, pinapangako niya sa iyo even yung langit. Pero after the election, nganga ka. O maghihintay ka uli ng another election. Kasi, gaganti ka ngayon. Kasi niloko ka. Pero, still, pusong mamon ka, kababayan ko. Dahil sinusuyo ka, ang lambot ng puso mo, sige na nga. Baka this time, gagawin mo na yung pangako mo. Di ba ganun di ba? It's a routine ng mga kandidato. It was a routine. Diba? Pero still, mga syunga tayo. Naniniwala tayo. Hindi natin alam kung paano kumilatis. Dahil ang ganda ng propaganda. Ang ganda ng pangako. Ang gandang magsalita. Ang galing pag tumungtong na sa stage. Ang dami na nilang connections na sinasabi. Pero, why? Mula sa'yo. Bakit hindi mo umpisahan sa iyo yung pagtulong, hindi ba? Sa iyo mismo. Not because of your resources, not because of your connections, but sa iyo. Umpisahan mo sa iyo, hindi ba? Kasi
kahit isa kang pribadong tao, you can help kung gusto mo talagang tumulong, di ba? Walay na insan. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na 20 pesos, no, libre yun ngayon. Kasi pinamimigay na at hindi lang 1 kilo. Sako-sakong maliliit. Tapos ang dalas, hindi ba? Kasi election. Pipiliin nyo sino yung pinakamahusay magbigay. Hindi nyo pipiliin yung pinakamahusay magtrabaho kasi hindi nyo pa alam kung paano magtrabaho. Pero yung mga dating nagtrabaho na, yun nawawala ko minsan sa posisyon kasi natatabunan sila ng bagong kandidato dahil masyado siyang mahusay manuyo. Yun ang totoo nun, hindi ba? Ang dami-dami ngayong pinag-uusapan at pinagtatalunan sa social media. Pinakikinggan ko sila lahat kasi I wanted to learn from them. I wanted to gain knowledge from them. Kung paano nila tinatranslate yung tungkol sa 20 pesos na bigas na ipinangako ni PBBM. May pera pa, boy. Diba correct? Bukod sa bigas, may pera pang pinamimigay. May dilata pa, may payless. Hindi ba? Tapos, matutuwa ka pa dyan, hatid sundo ka pa. Di ba? Pero, asan yung pangako? Di ba? Ginawa ba? Hindi ako nangako. Me, myself, hindi ako nangako. I did. And I prove it. Pinatunayan ko. Doon nga ako sinabihang, Sonia Kaisip, ang tawag nila sa akin noon, loka-loka, di ba? Nagtagyo daw ako ng negosyo, pero palugi. No, hindi ako nalugi. Di ba? Hindi ako nalugi. Lokarit daw ako. Kaya dinimanda ko ngay kumpare ko na may tindahan dyan sa kanto eh. Sa kanto namin, sa tapat nung medyo lihis pala ng konti doon sa dental clinic. Yung dental clinic, nasasagasaan yung anak ko pa, bubunturin, di ba? Oo, nanalo ko doon, naipakulong ko yun. Pero kasi nilakad ng politiko, nakalaya. Di ba? Kasi unang criminal case pa lang naman daw, di ba? Ang tao malupit eh. Di ba? Ang tao malupit. Pagka gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa kapwa, they hated you. They persecute you. Di ba? Yan yung mga taong bungabang, di ba, Sonia Kaisip? Not all. Pero gusto nyo banggitin ko yung mga pangalan eh. Lalo yung politiko na akala mo ang galing-galing, kagalang-galang ka sa iba. Pero sa akin, hindi ka nakagalang-galang kasi naglalakad lang ako sa karsada, dinuran mo ako. Dapat pa ba kitang igalang? Buti nga hindi kita binabastos at hindi ko ina-announce yung pangalan mo dito, di ba? Pero sabi ko nga, hinahayaan ni God mangyari ang mga masasamang pangyayari sa buhay natin. Hinahayaan niyang mag-enjoy yung mga masasama sa paggawa ng masama sa kapwa. Simply because meron tayong chance, meron tayong opportunity equally. Di ba? Naghihirap ka ngayon, pero hindi forever yan. Kasi darating yung grace mula sa God, yung awa. Di ba? Oo, darating yung awa. Pag kinaawaan ka sa kinasasadlakan mo ngayon, darating ang blessings. Pero yung karangyaan na tinatamasa mo ngayon, pag kinaawaan ka naman, at ang galing-galing mo, kasi nag-i-enjoy ka, binibless palalo yun. Kaya nga nagtatanong tayo di ba? Bakit ang sama na ng ginagawa niya, patuloy pa siyang binibless? Kasi ang tawag doon, nilalasing kayo sa tagumpay para ma-enjoy ninyo yung sitwasyon ninyo ngayon na baka sakaling pag nag-i-enjoy kayo, magbago kayo. Pero kung lalala kayo at magiging masahol pa kayo doon sa kasamaang dating meron kayo, nagkakaroon naman ng awa doon sa mga inaapin nyo. Sasabihin, oops, napakawalang hiya mo na, pinagpala na nga kita para kahit puro kawalang hiyaan yung ginagawa mo. Sige nga, ililipat ko naman yung awa ko doon sa inaapi mo. Who knows? Di ba? Ikaw pala yun. Ako pala yun. Di ba? Wag na insan. Hamon na sila. Di ba? Ngayon,
Ang akin ganito, kung gusto mong tumulong, you can do it. Hindi mo man kayang tumulong financially, bruto labor, trabahuin mo, di ba? Sabi nila, dun daw sa Cebu, 20 pesos ibebenta yung bigas. I don't know kung kailan mag-i-start. Pero hindi ako naniniwala. Bakit? Pipili lang sila ng dummy. What if dummy? Yung mga soldiers, yung mga robots, di ba? Yung, ikaw kunwari bibili ha, how many are you? Get more people na bibili ng 20 pesos tapos ibibideo natin yan, ipapublish natin yan. They can do it. Di ba? Pero ang totoo nun, yung 20 pesos na bigas, libre na. Kasi pinamimigay ngayon. Ang dami-daming sinasabi sa Facebook, sa YouTube. Magbebenta doon ng libre. Hindi ngayon. Papamigay nga kayo eh. Diba? Papamigay nga kayo. Tapos magbebenta kayo. O edi hihintayin ko yung bigay habang eleksyon, habang kandidato ka, di ba? Kasi nagpapayabangan lahat ng kandidato ngayon. Magalit na kayo sa akin, pero that's the truth. Hindi ba? Gugulong talaga, boy. Correct. Sonia Kaisip, gugulong. Bilog ang mundo eh. Eunice Cortez, kaya nga, thank you for watching yan. Totoo. And even yung pinakamaliit na tao, pansin na pansin ngayon ng mga politiko. Pero right after the election, pag nanalo sila, kilala pa ba nila yung maliliit? Na binigyan nila ng pambili ng alak? Di ba? Na binigyan nila ng payless o sardinas? No. Kilala ka lang nila during the campaign period. Hindi nga nila alam ang pangalan yung lahat. Ang alam lang nila, sino yung leader nyo. Correct? Correct. Diba? I don't have anything against dun sa mga kandidato. I'm just being truthful. Kasi, pinag-uusapan yung 20 pesos na bigas. Pero kung iisipin mo, libre yun. Correct, Marita Olpano, hindi nakilala. Hindi ba? So, ang plano ng gobyerno is this. 20 pesos daw ang halaga ng bigas. Tapos, yung remaining nun isasubsidize ng government. O ayan na naman, isasubsidize. Saan kukuha ng pera ang government? Samantalang yung pera ng PhilHealth, na pera ninyo, pera natin, na hinuhulog natin monthly, na pinagtitiisan natin para nun kung may magkakasakit, tayo ay magkakaroon ng malaking deductions. Kung mauospital sa private hospital tayo, magkakasakit, or kung mapupunta naman sa government hospital, libre. Pero ano ang pinaka-requirement na una? Dapat PhilHealth member ka. Diba? Ako, bago ako umuwi ng Philippines, let's say uuwi ako ng March, January, kasi 3 months dapat bayad ka sa PhilHealth para nun, in case na hospital ka, meron kang PhilHealth benefit. So, bago ako umuwi, sisiguraduhin ko 6 months before na uuwi ako, pagbabayarin ko yung manugang ko ng PhilHealth. What if nagkasakit ako sa sobrang init ng araw sa Philippines? So, I have PhilHealth benefit. Kahit andito ako sa Amerika, na dumalaw ako ng Philippines. Kasi, nakikisali ako doon sa tamang proseso ng gobyerno ng Philippines. Diba? Ganun lang dapat you need to plan. Ano yung plan A? Hindi nag-succeed ang plan A, then dapat meron kang plan B. Tapos, pag ini-execute mo na yung plan B, then plan C while executing the plan B. Because you never know kung magiging successful ka, hindi ba? Yan. 20 pesos daw hahalagahan yung bigas sa Cebu, sa Visayas, pero yung remaining amount, sasubsidize ng government, saan kukunin? Hindi nga nila alam. Samantalang yung pera ng PhilHealth na binabayaran ng mga Pilipino, pati OFW sinisingil nila sa PhilHealth. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Idinagdag nila doon sa tulay na nasira.
Tapos yung iba, ipinangsweldo sa mga empleyado ng gobyerno na meron namang pondo ang gobyerno para sa sweldo ng manggagawa ng gobyerno. At yung tulay, may budget yan. Bakit nasira? Kasi pera na bilyon-bilyon, di ba? Na dahil pinag-aaralan ko, tinutuklas ko, what is politics? Bakit ang daming nagpapakamatay dito, ang daming pumapatay, ang daming nagpapakasubsub talaga, hindi ba? Tapos ang daming yumayaman, ang dami rin naghihirap. Di ba? What is politics? Very interesting ang politics. Ito ko ngayon, nakikisawsaw. Why? Biktima ako ng politika sa Bungabong Nueva Ecija. Inapi ako ng mga politiko dyan. Kaya nga sabi ko nga, buong tapang ko at buong tatag akong umaakap kay Mayor Ricardo Padilla. Kasi sa kanya ko nakita yung patas. Patas na pagtrato sa akin, hindi pagtrato sa inyo. Ewan ko kung paano kayo tinatrato, pero ang alam ko, marami rin siyang natutulungan kapareho ko. I'm speaking for myself. Diba? Kaya nga sabi ko nga, ano gusto mo? Diba? Ano gusto mo itulong? Are you honest enough? O baka meron ka lang hidden agenda? Ano yung agenda mo? Papogi points? Kasi sikat? Makikita nyo, merong mga politiko, sila na yung pinakamayaman. Na dati, hindi. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga assessment, yung mga inaano nila. Diba? Yung politiko na hindi yumaman, bilib ako Kaya bilib ako sa Dutertes Kahit biling baliktad ang gawin nila sa mga Dutertes, walang tagong yaman. Ipipris daw yung asset ni Tatay Digong. O di ipris nyo yung bulok ng bahay. Yeah? Hindi pinagawa. Pinaayos lang ng konti. Tapos natutulog, nakakulambo. O diba? Tapos pinakulong nyo sa ICC, sa Netherlands. Samantalang 43 lang ang complainants, 2 pa doon ng loko. Tapos yung mga testigo nyo, na libo ang sinasabi nyo, 2 na lang natitira. Si Matubato na lang at saka si Las Cañas. Hasan pa. Ha? Nakakalungkot lang, no? Kasi kandara pa ang Pilipino sa mura, even me. Nung nandun ako sa Marikina, lagi kami naghahanap ng sale. Lagi kami naghahanap ng free. Sa Marikina, ang daming free Doon ko nga natuklasan na ang mga PWD pala, anak ko kasi, person with disability meron pala yung binibigay from the government. Pero yung anak ko, tumanda si John Marco, walang nakukuha sa DSWD para sa PWD. Pero nung napunta kami ng Marikina, kinuha nila yung pangalan ng anak ko kasi kumuha kami ng ID. Grabe, meron pala akong suporta ang lahat ng batang may kapansanan from the government. Bakit sa Bungabong Nueva Ecija wala? O, di ba? Oh, yan, sabihin nyo yan. Sabihin nyo sa mga kumakandidato, yung si Jane, si Mary Jane, si Jeng Jeng, na caregiver ngayon sa Amerika, na may anak na may kapansanan, nagtatanong, bakit nung napunta daw siya sa Marikina, merong mga suporta yung kanyang anak, na meron daw pala. Bakit sa Bungabong Nueva Ecija wala? Meron na ba ngayon? I don't know. Ang naririnig ko lang sa mga anak ko, Mami, wala si Liet, wala si Raquel, bakit? Pumila, saan? Doon sa libre. May ipamimigay daw na bigas, sayang din yun, Mami. Oo naman, sayang yun. Tapos merong mga dilata, Mami. Pagdating, ano yung nakuha? Pinapakita sa akin. Natutuwa ako. Eleksyon kasi. Get yours. Nagbigay ng 500, 5,000, get it. Huwag ka nang kumibo. Pag sinabi, promise, boboto mo ko, opo! Wala sabihin mo. Pero do your thing. Mag-isip ka. Hindi ba? Ano yung pinupunto ko dito? Uulitin nyo ba yung mga nangyayari ngayon? O babaguhin nyo yung sitwasyon?
O kung maganda naman yung setup ng inyong pamunuan, tatanggalin nyo ba siya? O i-elect nyo siya uli? Kasi kung maganda yung pamunuan, why not try to elect again? To prove himself. To prove his team. Di ba? Kasi maganda naman eh. Let him continue. Di ba? Pero kung pangit, o drop him. Look for someone. Di ba? Siguro masyado lang akong affected ng politics kasi inapi ako eh. Aping-api ako, lintok. Talaga namang subsob na ako, sinusubsob pa nila akong masyado. Ano bang meron ako, 'di ba? Iniwan ako ng asawa ko, nasunugan ako, talagang naghirap ako, 'di ba? Pero still, andito na ako sa Amerika, dinudurog niyo pa ako sa pamamagitan ng mga anak ko na inilipat ko at itinira ko doon sa bahay ko na tira-tirahan ng sunog. Biruin nyo, umuulan sa mukha nung anak kong may kapansanan, pero yung pamunuan nung time na yun, pinahinto. Yung pagpapapalit ko ng bubong, na ang hiling ko lang doon sa inutusan nila from the munisipyo, pwede ba? Ayusin ko lang yung yero kasi umuulan sa mukha ng anak ko. Pero ano ginawa nyo? Inipit niyo yung mga anak ko. Hindi ba? Ito ko ngayon. Nagsasalita ako ng sentimiento ko. Kaya bakit grabe ang kampanya ko para kay Ricardo Padilla? Kasi nung naupo si Ricardo Padilla, nagkaroon kami ng katahimikan. Ngayon, kung matatalo si Ricardo Padilla, gugulo bang muli ang buhay namin? Ewan ko. Pero ang pagkakaiba lang, eto ko ngayon sa social media, nagdadadakdak, di ba? Nakatutok ako sa politics, lalo sa bayan ko. O di ba? Yun lang ang pagkakaiba ngayon. Pero still, I am the same Jeng Jeng. I am the same Jeng. I am the same Mary Jane. I am the same Jane. I am the same Ma'am Jeng. I am the same Doc Jeng. Di ba? Oh, thank you Marita Orpano. Correct ako, di ba? Nainitan na ako. Dakdak ako ng dakdak eh. Diba? Ang akin, if you wanted to help, you can help. Kahit isa kang private person. Ang nakakatuwa lang sa mga ginawa kong pagtulong noon, hanggang ngayon, sinasabi ng ibang magulang, ang ganda ng turo sa John Marco Special Montessori School. Bukod sa libreng matrikula, bagamat may binabayaran na mahal din, o kasi may libro, may miscellaneous, may bla bla, di ba? Talagang natuto yung mga anak at saka nag-e-excel. Kaya lang yung mga estudyante, yung iba walang utang na loob talaga. Well, ganun talaga eh. Sa nanay nga nila, bastos sila. Lalo sa akin, bastos sila, di ba? Okay sa akin yun. Ang importante, I did something good. Siguro nga good para sa akin, bad sa kanila. Kasi tinitira ako ng mga magulang, tinitira ako ng mga guro na hindi gumagawa ng lesson plan, kaya ako pinaalis kasi apektado yung anak nila. Pero yung guro na hindi gumagawa ng lesson plan na tinanggal ko, yun ngayon yung kakampi ng mga magulang na siguro hindi napakuha ng exam ng teacher dahil hindi maraming ganun eh, di ba? Tanggap ko kayo. Okay na okay kayo, di ba? Do your thing, I'll do mine. Pero you cannot prevent me from talking now. Andito na ako sa social media. Kaya nga sabi ko nga, anything na nangyayari sa aking bayan, sa Bungabong Nueva Ecija, nakamasid ako sa lahat. Ang dami kong friends from my town. Tinitingnan ko yung post nila. May mga nagre-react ako. Meron akong, sige lang, binabasa ko lang. Pag nakakita ako ng medyo inaapi, sumasali ko dun. Paglaban may karapatan mo. Hindi pwede ganyan. May kapansanan yung asawa mo. Kinalampag ko nga nun, hey, Mayor Ricardo Padilla, may kapansanan, no? Hindi malang binigyan ng ng paradahan. Dapat lahat ng establishmento, merong paradahan for PWD. Pag hindi PWD, pag penaltyhin mo pagka nagpark doon. Kasuhan mo kasi yun yung tama. Dapat sa bawat establishment, merong parking space for PWD. Ganun sa Marikina, ganun sa Manila, even here sa Amerika.
Pagka yung parking space ay for PWD, huwag kang pupwesto doon o huwag mo siyang ibablock kasi magkakaroon ka ng kaso dito sa Amerika. Magkakaroon ka ng penalty, hindi mo alam, may camera. Kala mo, nakaalis ka, nakalusot ka while blocking the place, while blocking the parking space for PWD. Pagdating mo sa bahay mo, merong sulat na dumarating sa iyo. Pay this. Come here. Report. Kaya takot akong gumawa ng kaso dito sa Amerika. Mabait na ako noon. Naku, Diyos ko po. Times 10 ang bait ko ngayon dito. Pero madakdak ako dito sa Facebook, sa YouTube. Why? Ito yung alam kong pwede kong gawin eh. To protect myself and to protect my children. I wasn't there. Tatay nga nila nando sa Cabanatuan City eh. Sa Balete, kasama yung kabit eh. O, so, ano na, di ba? Ando siya, tahimik siya. Okay siyang dumalaw sa mga anak ko. Pero wag yung kabit na malandi. Di ba? Hanip ka kabit. Magbago-bago ka man. Naku, tapos na yung pasyente ko. Wait. Are you okay? Okay. I'm waiting for 9 o'clock, okay? Yeah. Okay. Oh, no, I see. No, Yes. I was going to go with that. Oh, okay, lay down first, okay? Yeah, I'm okay, okay? Okay. Asan na ako? Diba? Kasi may darating na merong delivery. Grabe, dumidighay ako. Hindi pa ako kumakain, acidic ako eh. Lalo pagka medyo lumalakas na yung boses ko. Di ba? So, why paying 20 pesos during election day? Parang hindi ko makita yung logic nun eh. Ano yun? Pampalapad papel? Eh, ang totoo nun eh. Bakit ako bibili kahit 20 pesos yung bigas kung nakukuha ko libre? Correct? Ang dami-dami na sinasabi. Halos laman ng social media ngayon, even the Facebook, yung mga vloggers, 20 pesos bigas. Siguro, aabangan ko yan after the election ng midterm. After nun, abangan natin kung totoong may 20. Kasi ang sinasabi nila, yung mga matataas na tao na nakaposisyon sa gobyerno, aabot daw yan hanggang 2028. Oh! Hanggang 2028 lang ba? Kasi meron ulit election na dadating. O di ba nakakaano naman, di ba? O di ba? Ang dapat dyan eh, maging transparent eh. Pero there's no transparency sa politics. Walang transparency dyan. Ang nakikita ko lang na talagang nagiging transparent dyan, ang Dutertes. Kaya galit sila sa mga Duterte eh. Kasi, kapag ka nakikita mo na puwing sa'yo, yun lang itatouch mo eh. Like, Attorney Claire Castro, yung vlogger. Ang galing nun eh. Ang taas nga nung viewers nun eh, nung subscribers nun. Kaya lang, nung hinire na siya ni Marcos at saka ni First Lady, mataas pa rin yung ratings niya. Kaya lang, mali o tama yung sinasabi o ginagawa ng Administrasyong Marcos, kailangan niya itong protektahan. To the point na kahit ang personalidad niya ay masira. Di ba ganun yun eh? Excuse me. Kapag ka ikaw ay tauhan ng isang masamang tao, ano na ikaw? Masama, di ba? Pag ikaw ay tauhan ng isang mabuting tao, maka-Diyos, ano na ikaw? Maka-Diyos, mabuting tao. Di ba ganun lang yun eh? Yung amo mo, nire-represent mo. Pag ikaw na nagre-represent sa amo mo, sa boss mo, ay mali na ang mga sinasabi. Sino yung mali? Yung boss mo. Correct?
Sabi nung isang abogado, nakakampi ni Attorney Claire Castro, sabi niya, hindi daw lahat ng ginagawa ng Administrasyong Marcos ay tama, meron ding mali. Pero ang dapat daw gawin doon at hinire daw si attorney para idepensa tama man o mali, di ba? Tapos kung ano yung utos, yun lang gagawin correct. Di ba? You're functioning kasi hinire ka to function to be like this. Di ba? Yung hiring, pag hinire ka ng isang tao, ang tanong doon, ano-ano ang job descriptions? Kasi, kung yung job descriptions mo is maging tame, maging okay, magsalita ng mabubuti for other people, yun ka, hinire. Pero, pagka ang job description mo, bakbakin mo ng todo Duterte, lahat ng madidikit sa Duterte, bakbakin mo. Di ba? Lahat ng sasabihin ng Duterte o ng kampo ng mga Duterte, especially the vloggers, kontrahin mo. Yun yung nangyayari kay Atty. Claire. Hindi, sabi ko nga sa inyo mahirap para sa isang tao na tanggapin na siya ay mali. Pero ako hindi ako nahihirapan. Lagi ko tinatanggap pag mali ako, pag sinabi mo, even hindi mo nga sabihin pag na-realize ko, parang mali ako doon. Kasi it's my conscience na masyadong powerful. Ay, naku, Diyos ko dahil. Kung alam nyo lang, kapag meron akong naidagdag na sa posting ko na medyo salitang harsh or rough, hindi ako mapakali hanggat hindi ko siya na-change. Kaya siguro nagagalit sa akin ng Facebook o ang YouTube Kasi papalit-palit ako ng mga mga wordings ko doon di ba? Yun lang. Yun lang. Thank you for joining. O, di ba? Oo. Ano yung sense? Ano yung essence? Ano yung essential? Hindi ba? Ano yung importante? Ano yung plano mo? Ano ang gusto mo? Sino ang gusto mo? Hindi ba? Thank you for joining.